Darating ang araw na ang bawat luhang pilit kong ibinaon sa limot ay magiging lason sa inyong mga basong kristal. Masasaksihan ninyo kung paano gumuho ang inyong tore ng kasinungalingan habang ako ay nakatayo sa tuktok, suot ang tagumpay na pilit ninyong ninakaw. Ang lalaking nangako ng proteksyon ay siyang unang bibitaw at ang biyenang dapat ay naging ama ay siyang magiging arkitekto ng aking pagbagsak. Ngunit tandaan ninyo ito, sa bawat piraso ng aking buhay na inyong dinurog isang mas matalas na sandata ang aking nabuo. Ang aking pananahimik ay hindi pagsuko, kundi ang mitya ng inyong katapusan. Huwag kang umarte na parang biktima Feliciana. Isang hamak na anak ka lang ng mekaniko na nangarap pumasok sa pamilyang hindi ka kailanman magiging karapat-dapat. Ang boses na yon ni Don Leandro ay tila isang malamig na hampas ng bakal sa aking mukha. Sa paligid ko ang usok, mula sa nasunog na control panel, ay tila sumasayaw sa ilalim ng nakakasilaw na mga ilaw ng media. Ang aking mga kamay ay nanginginig pa dahil sa init ng kable na pilit kong hinugot para lamang pigilan ang pagbulusok ng sasakyang kinalalagyan ni Cristobal. Ang lalaking mahal ko ay ligtas ngunit ang tingin niya sa akin ay puno ng pagdududa at takot. Officer, dalhin na ninyo siya. Ang ebidensya sa system logs ay hindi nagsisinungaling. Sinadya niyang i-disable ang preno para makuha ang atensyon ng aking anak at magmukhang bayani dagdag pa ni Don Leandro habang ang isang madaing ngiti ay sumisilay sa kanyang mga labi. Hindi ako kumikibo. Walang luhang pumatak sa aking mga mata. Ang bawat salita niya ay tila isang balang tumatagos sa aking dibdib, ngunit ang aking isip ay nananatiling malinaw at lohikal. Nararamdaman ko ang malamig na metal ng posas na dumiit sa aking balat. Isang matinding kahihiyan sa harap ng buong bansa na nanonood sa pamamagitan ng mga live broadcast. Feli, sabihin mong hindi totoo ito, pabulong na sabi ni Cristobal. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na handa ng maputol. Sabi ni Papa, ikaw lang ang may access sa security overrides ngayong gabi. Tiningnan ko siya ng diretso. Sa mga sandaling ito, ang 10 taon naming pagsasama ay tila naging abo sa isang iglap. Hindi ko kailangan ng kanyang awa. Kailangan ko ng kanyang tiwala, ngunit malinaw na ang dugong nananalatay sa kanya ay mas matimbang kaysa sa pag-ibig na ipinangako niya sa akin sa ilalim ng ulan sa Cavite. Kung ang katotohanan ay may presyo, Cristobal, siguraduhin mong kaya mo itong bayaran sa huli, maikli kong sagot. Ang aking boses ay hindi nangatal. Ito ay parang talim ng kutsilyo na humihiwa sa hangin. Lumapit sa akin si Don Leandro, ang kanyang amoy na mamahaling tabako ay tila sumasakal sa akin. May dalawa kang pagpipilian, Feliciana. Aminin mo ang krimen at pakakawalan ko ang 42 mekaniko ng kooperatiba mo na nakakulong ngayon sa hold ng barko dahil sa hinalang sabotahe. Or manatili kang matigas at panoorin mo silang mabulok sa kulungan kasama mo. Isang matinding pagigting ng aking panga. Alam niya kung saan ako tatamaan. Ang aking mga tauhan, ang mga taong nagtayo ng pangarap na ito, kasama ko ang ginagamit niyang pain. Ito ang kanyang laro, ang gawin akong martir, para sa kasalanang siya mismo ang gumawa. Bigyan mo ako ng pluma, sabi ko. Ang aking boses ay malamig pa sa yelo. Ibinigay niya ang isang gintong ballpen. Sa isang mabilis na galaw nilagdaan ko ang dokumento ng Temporary Admission of Responsibility, ngunit habang dumadaiti ang tinta sa papel, isang lihim ng ngiti ang hindi ko ipinakita. Sa bawat titik ng aking pangalan, tila itinatanim ko ang bawat detalye ng kanyang pagkakamali. Hindi niya alam na bago ako lumabas sa control room, na-activate ko ang aking private server backup na hindi dumaan sa mainframe ng Varo Group. Matalino kang bata, bulong ni Leandro habang kinukuha ang papel. Sayang at pinili mong kalabanin ang pamilyang nagpakain sa iyo. Hindi niyo ako pinakain, Don Leandro. Pinakinabangan niyo ang talino ng tatay ko hanggang sa mamatay siya, at ngayon akala ninyo ay magagawa niyo rin yun sa akin, sagot ko, habang iginigyan na ako ng mga pulis palayo sa entablado. Habang naglalakad ako sa gitna ng nagkakagulong mga reporter, nakita ko sa malayo si Lourdes. Ang aking pinsan, ang tanging taong pinagkatiwalaan ko ng aking master password. Nakatitig siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at guilt. Hawak niya ang kanyang cellphone at ang kanyang mga daliri ay tila nanginginig sa pagpindot. Isang kakaibang kaba ang dumaloy sa aking sistema.
Kinuha ko ang pagkakataon na sulyapan ng aking smartwatch bago ito tuluyang kuhanin ng mga awtoridad. Isang notification ang lumabas. Ang aking puso na kanina pa tila bato ay biglang lumaktaw ng tibok. Backup data system override. All files deleted from cloud. Access key used Lords_V01. Napatigil ako sa paghakbang. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang huling alas ko ang ebidensya na magpapatunay na ang control panel ay nahack mula sa loob ng opisina ni Don Leandro ay wala na. Binura ng sarili kong dugo. Pinagtaksilan ako ng taong tinuring kong kapatid. Feliciana pasok na sa sasakyan sigaw ng pulis habang itinutulak ako sa loob ng madilim na mobile unit. Lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko ang anino ni Don Leandro na nakatayo sa tabi ni Cristobal. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ng kanyang anak, tila isang hari na katatapos lang manalo sa isang digmaan. Alam kong ito ang simula ng aking impyerno. Ngunit habang sumasara ang pinto ng sasakyan, pinalitan ko ang aking takot ng isang malamig at purong puot. Wala na ang mga file. Wala na ang aking kalayaan. Ngunit may isang bagay silang hindi kayang burahin ng aking memorya sa bawat linya ng code na isinulat ko. Kung kailangan kong sunugin ang buong kaharian ng Varro para lamang makakuha ng hustisya gagawin ko. Ang bawat segundo ng aking pagdurusa ay magiging interes sa utang na babayaran ninyo sa akin. At pagdating ng araw na iyon, sisiguraduhin kong wala ni isang sentimo ng inyong dangal ang matitira. Ang selda ay malamig at tahimik. Isang matinding pagkakaiba mula sa ingay at gulo ng aking pag-aresto. Dito ang tanging maririnig ay ang ritmikong pagpatak ng tubig mula sa isang gripo sa dulo ng pasilyo at ang mabigat na paghinga ng mga taong nawalan ng pag-asa. Ngunit sa loob ko wala ang katahimikang iyon. May isang bagyong namumuo, isang malamig at walang tunog na galit na nagpapatala sa bawat hibla ng aking pagkatao. Hindi ako iiyak. Hindi dito. Ang mga luha ay para sa mga mahihina at ang kahinaan ay isang karangyaan na hindi ko kayang bayaran ngayon. Isang matigas na alingawngaw ang nilikha ng pagbukas ng bakal na pinto at isang babaeng nakasuot ng itim na business suit ang pumasok. Ang kanyang tindig ay matikas, ang kanyang mga mata ay matalas na tila kayang basahin ang kaluluwa ng sinumang kanyang titigan. Feliciana Vergara, tanong niya. Ang kanyang boses ay may awtoridad, malinaw at walang bahid ng emosyon. Ako si Attorney Jacinta de los Reyes. Narito ako para ilabas ka. Tiningnan ko siya ng walang imik. Hindi ko siya kilala. Hindi rin ako humingi ng tulong sa kahit kanino. Hindi ko kailangan ng abogado mula sa mga Varro. Sagot ko, ang bawat salita ay may diin. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Magandang malaman. Dahil kung abogado kanila ang una kong gagawin, ay kasuhan ka ng incompetence. I am not with them. In fact, I am the last person they would want to see right now. Inilatag niya ang isang folder sa metal na mesa. Your admission was signed under duress. Meron akong testimonya mula sa 3 reporter na narinig ang banta ni Don Leandro tungkol sa iyong mga mekaniko. That makes your signature legally inadmissible. Hindi ka dapat nakatapak man lang sa seldang ito. Ang kanyang talino ay kasing talas ng kanyang mga mata. Sa loob lamang ng ilang oras nakahanap siya ng butas na hindi nakita ng buong legal team ng Varro. Ngunit may isang bagay sa kanya na nagbigay sa akin ng alinlangan. Ang paraan niya ng pagbigkas sa pangalan ng pamilya, puno ng isang pamilyar na paghamak, tila isang lumang sugat na hindi pa naghihilom. Sa loob ng isang oras nasa labas na ako ng presinto, ang hangin ng gabi ay humahaplos sa aking balat. Ang kalayaan ay may kakaibang lasa kapag alam mong pansamantala lamang ito. Sumama ka sa opisina ko. May mga bagay tayong kailangang pag-usapan, sabi ni Jacinta. Sa kanyang modernong opisina sa Makati, ang lahat ay malinis at organisado. Habang naghihintay akong matapos ang kanyang tawag sa telepono, isang detalye ang kumuha ng aking atensyon. Sa isang estante sa likod ng mga makakapal na libro ng batas, may isang lumang larawan. Isang babae at isang batang babae na nakatayo sa harap ng isang malaking bahay na may mga haliging bato. Pamilyar ang disenyo ng bahay. Iyon ang lumang asyenda ng mga Varro sa Cavite bago pa man sila lumipat sa kanilang mansyon sa Forbes Park.
That was my mother, biglang sabi ni Jacinta na nakatayo na pala sa aking likuran. She used to work for them, a long, long time ago. Ang kanyang tono ay kaswal, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Ngayon naintindihan ko na, ang kanyang galit ay hindi lamang professional, ito ay personal. Pumunta ako sa bintana tanaw ang mga kumikinang na ilaw ng syudad. Sa aking palad naramdaman ko ang lamig ng isang singsing, ang singsing na ibinigay sa akin ni Cristobal noong nangako siyang hindi niya ako iiwan. Dahan-dahan hinubad ko ito. Ang ginto ay tila nawalan ng kinang. Inilagay ko ito sa ibabaw ng mesa ni Jacinta, isang tahimik na pagpapaalam sa nakaraan. Ang Feliciana na nagmahal kay Cristobal ay namatay na sa loob ng seldang iyon. Ang kaharap niya ngayon ay isang taong handang isakripisyo ang lahat para sa hustisya. Ano ang kailangan mo sa akin? Attorney, tanong ko. Ang aking boses ay matatag. Kailangan ko ang utak mo, Miss Vergara. At kailangan mo ang mga connection ko, sagot niya. Itinulak ang isang makapal na folder sa aking direksyon. May alam ako tungkol sa sunog sa talyer ng ama mo 8 taon na ang nakalipas. Isang bagay na pilit ibinaon sa limot ng mga Varo. Ang pagbanggit sa aking ama ay nagdulot ng isang matinding kirot sa aking dibdib, ngunit hindi ko ito ipinakita. Binuksan ko ang folder. Ang unang pahina ay hindi isang police report o isang testimonya. Ito ay isang kopya ng isang lumang titulo ng lupa. Ang titulo ng lupang kinatitirikan ng talyer ng aming pamilya sa loob ng 3 henerasyon. Napatitig ako sa pangalan sa ilalim ng dokumento ng paglilipat na may petsang 50 taon na ang nakalipas. Ang pirma ng taong di umano'y bumili ng lupa mula sa aking lolo sa isang hindi kapanipaniwalang mababang halaga. Ang pangalan ay pamilyar, ngunit hindi ito ang inaasahan ko. Hindi ito si Leandro. Ang nakapirma ay si Ricardo de Montemayor, ang ama ni Doña Mercedes. Ang lamat sa pader ng ginto ay mas malalim at mas matagal na palang naroroon. Ang aming mga pamilya ay magkadugtong sa isang kasalanang mas matanda pa sa aming lahat. Ang ginto ay hindi lamang kulay ng yaman. Ito rin ang kulay ng bilangguan. Sa loob ng malawak na opisina ng Varo Group, sa pinakatuktok ng gusali ang katahimikan, ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa akin. Nakatayo si Cristobal sa harap ng salamin, na dingding nakatanaw sa abalang kalsada ng Makati, habang ang kanyang anino ay humahaba sa sahig na gawa sa mamahaling marmol. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay pasan ang bigat ng isang pangalang pilit niyang pinoprotektahan, ngunit unti-unti nang bumibitay sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Ang mabilis na pag-vibrate nito ay naghatid ng kaba sa kanyang dibdib. Sa 10 pagkakataon, sinubukan niyang tawagan si Feliciana. Sa 10 pagkakataon, ang tanging sumagot ay ang mechanical na boses ng operator. Nang sa wakas ay sumagot ang kabilang linya, hindi ang malambot na boses ni Feli ang narinig niya. Ito ay ang boses ng isang babaeng tila gawa sa yelo. Don't waste your time calling Cristobal. Ang bawat segundo na ginugugol mo sa paghingi ng tawad ay segundong sinasayang mo sa iyong buhay. Ang boses ni Feliciana ay walang bahid ng galit, kundi puno ng purong kawalan ng pakialam. Mas masakit iyon kaysa sa sigaw. Feli, please, kailangan nating mag-usap. Hindi ko alam na gagawin ni Papa iyon. Susubukan kong ayusin ang lahat pag susumamo ni Cristobal ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Ayusin, Cristobal? You had 8 years to fix things. Nung nasunog ang talyer ni Papa, nasaan ka? Nung kinasuhan ako ng pagnanakaw ng blueprint, nasaan ka? You chose your family over the truth every single time. Huwag mo akong ituring na parang bata na madadala sa matatamis na salita. Mahal kita, Feli. Alam mo yun? Isang maikli at mapait na tawa ang narinig ni Cristobal. Ang pag-ibig na walang paninindigan ay isang insulto, hindi isang biyaya. From now on, consider me your greatest rival, not your ex-lover. Paghandaan mo ang pagbagsak ng inyong pangalan, dahil sisiguraduhin kong bawat sentimo ng inyong yaman ay may bahid ng aking paghihiganti. Ang malakas na tunog ng pagkaputol ng linya ay tila isang sampal sa mukha ni Cristobal. Napaupo siya sa kanyang upuan, ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa kanyang sentido. Ang kanyang maling akala na maaari pang maibalik ang nakaraan ay tuluyan ng gumuho. Dinala siya ng kanyang mga paa sa basement ng gusali sa silid kung saan nakatago ang mga lumang dokumento ng kumpanya.
Sa ilalim ng madilim na ilaw at amoy ng lumang papel, hinanap niya ang folder na may markang Vergara Workshop, 2016. Nang mabuksan niya ang folder, isang puting papel ang nalaglag. Ito ay isang voucher ng bayad sa isang fire inspector na may halagang hindi makatuwiran para sa isang simpleng konsultasyon. Ang pet sa isang araw matapos ang sunog na pumatay sa ama ni Feliciana. Ang pirma sa ibaba ng voucher ay hindi kay Don Leandro. Ito ay isang pamilyar na kumpas ng kamay na nakita na niya sa maraming tseke ng kanyang ina. Naramdaman ni Cristobal ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Ang kanyang buong buhay ay binuo sa ibabaw ng isang malaking libingan ng mga lihim. Nang gabi ring iyon sa hapagkainan ng mga varo, ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay tila mga hudyat ng digmaan. Si Don Leandro ay prenteng nakaupo, humihiwa ng kanyang steak na tila walang anumang nangyari. Papa, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa inspector ng Vergara Fire, panimula ni Cristobal. Ang kanyang tinig ay matigas, pilit na itinatago ang takot. Napatigil si Don Leandro sa pagmuya. Ibinitaw niya ang kanyang kutsilyo na lumikha ng isang matunog na kalansing sa pinggan. Ang nakaraan ay nakaraan na, Cristobal. Huwag mong hukayin ang mga bagay na maaring lalamon sa iyo ng buo. Binayaran ninyo siya para manahimik. Hinayaan ninyong mamatay ang tatay ni Feli dahil sa mga depektibong baterya na pilit ninyong ipinagamit sa kanya, sigaw ni Cristobal, tumatayo mula sa kanyang kinauupuan. Ginawa ko ang lahat para sa kumpanyang ito, para sa hinaharap mo, sigaw pabalik ni Don Leandro. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Isang hamak na teromekaniko lang siya. Ang pamilya Varo ang nagpapatakbo ng bansang ito at hindi ko hahayaang sirain mo ang lahat. Dahil sa isang babaeng hindi marunong tumanaw ng utang na loob, lumapit si Don Leandro sa kanyang anak. Ang kanyang presensya ay tila isang dambuhala na sumasakal sa hangin. Mula sa sandaling ito, tinatanggalan kita ng lahat ng kapangyarihan sa kumpanya. You are no longer the executive vice president. Wala kang matatanggap na kahit isang sentimo mula sa aking mga bank accounts. Kung gusto mong pumanig sa babaeng iyon, gawin mo. Pero gawin mo nang wala ang pangalang Varo. Mas pipiliin ko pang maging mahirap na may dangal kaysa maging tagapagmana ng isang pamilyang mamamatay tao. Sagot ni Cristobal, bagamat ang kanyang kalooban ay nanginginig. Tingnan natin kung hanggang saan ang dangal mo kapag wala ka ng makain. Malamig na tugon ni Don Leandro. Guard, ihatid ang dating EVP sa labas at siguraduhing wala siyang madadala kahit anong gamit na pag-aari ng kumpanya. Ang malakas na pagbagsak ng pintuan ng mansyon sa likuran ni Cristobal ay tila isang hatol ng kamatayan. Nakatayo siya sa labas ng gate sa ilalim ng madilim na langit, dala lamang ang kanyang suot na damit at ang bigat ng katotohanan. Ngunit sa kanyang isip, may isang bagay na malinaw nagsimula na ang tunay na laban, at sa pagkakataong ito, hindi na siya ang huling makakaalam. Ang social media ay isang modernong arena ng mga gladiator kung saan ang mga salita ay nagsisilbing matatalas na espada at ang publiko ang tanging hurado. Sa bawat pag-scroll ko sa aking cellphone, bumubuhos ang mga komentong puno ng puot. Manggagamit, gold digger, magnanakaw ng teknolohiya. Ang mga larawan namin ni Cristobal sa talyer ay kumalat na tila isang epidemya na may mga caption na nagsasabing, ginamit ko ang aking katawan para maakit ang tagapagmana ng Varo Group. Hindi ako nasasaktan. Ang puot ng mga taong hindi ako kilala ay parang ulan sa bubungan, maingay, ngunit hindi nakakapasok sa loob. Sa halip na magtago, lumabas ako sa aking siyongsuase at tumayo sa harap ng maraming tao. Doon nakita ko si Aling Puring, ang reyna ng tsismis sa aming komunidad, na abalang-abala sa pagpapakita ng kanyang screen sa mga kapitbahay. Tingnan ninyo, tila anghel pero ahas pala. Kawawa naman ang mga Varo na biktima ng isang oportunista. Ang boses ni Aling Puring ay puno ng katuwaan. Tila ba ang paninira sa kapwa ay isang paboritong libangan. Nilapitan ko siya. Ang aking mga hakbang ay banayad ngunit may bigat. Nang mapansin niya ako, saglit siyang napatigil ngunit agad ding nagtaas ng kilay. Aling Puring, tila kulang ang impormasyong hawak ninyo, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado at puno ng misteryo. Hindi ba ninyo alam na ang totoong dokumento ng patent ng tatay ko ay wala sa opisina ng Varo? Nakatago iyon sa isang safety deposit box sa isang maliit na bangko sa Cavite.
Yun ang dahilan kung bakit desperado si Don Leandro na ikulong ako. Nanlaki ang mga mata ni Aling Puring. Nakita ko ang kislap ng kasakiman sa kanyang mga titig. Alam kong bawat salitang binitawan ko ay maglalakbay ng mas mabilis kaysa sa liwanag patungo sa mga tenga ni Don Leandro. Talaga? At bakit mo sinasabi sa akin ito, tanong niya, pilit itinatago ang kaba. Dahil pagod na akong magtago, Aling Puring. Kung gusto nilang makuha iyon, kailangan nilang dumaan sa akin, sagot ko, bago ako tumalikod at pumasok sa loob. Pagkasara ng pinto, agad akong pumunta sa aking laptop. Hindi ako naghihintay ng himala. Naghihintay ako ng hudyat. Nilagyan ko ng digital tracker ang impormasyong ibinigay ko. Kung sino man ang magtatangkang mag-access sa record ng bangkong iyon, gamit ang aking pangalan, malalaman ko ang kanilang IP address at ang kanilang location. Lumipas ang 3 oras. Ang tanging maririnig sa loob ng silid ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan at ang mabilis na pagtipa ng aking mga daliri sa keyboard. Isang pulang notification ang lumitaw sa aking screen. Unauthorized access attempt, Rural Bank of Cavite, Branch 02. Nangyari na. Sinuportahan ko ang aking likod sa upuan at pinanood ang pagdaloy ng data. Ang gumawa ng request ay hindi isang hacker mula sa madidilim na sulok ng internet. Ito ay nagmula sa Nexus PR Solutions, ang kumpanyang kinuha ni Don Leandro para sa kanyang black propaganda laban sa akin. Ngunit hindi doon nagtatapos ang aking plano. Ginamit ko ang aking access sa financial records ng Nexus na nakuha ko sa tulong ni Jacinta. Hinanap ko ang invoice para sa operasyong ito. Ang bawat sentimong ginagamit sa paninira sa akin ay dapat may pinagmulan. Let's see how much your soul costs, Don Leandro, bulong ko sa dilim. Habang binubuksan ko ang bawat layer ng encrypted files, isang pangalan, ang paulit-ulit na lumilitaw sa mga bank transfers. Ang pera para sa Nexus PR ay hindi galing sa kumpanya ng Varo. Ito ay galing sa isang personal offshore account. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking mga kamay. Ang numero ng account na iyon, familiar ito sa akin. Ito ang account na tinulungan kong iset up 3 taon na ang nakalipas para sa edukasyon ng isang bata. Isang bata na malapit sa puso ko. Ibinaba ko ang aking tingin sa pangalan ng account holder. Lourdes Vergara. Ang aking pinsan. Ang aking kapatid. Ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay habang ako ay nakakulong. Siya ang nagpopondo sa mga taong tumatawag sa akin ng magnanakaw. Siya ang nagbabayad kay Aling Puring para ikalat ang mga kasinungalingan. Isang matinding panginginig ang bumalot sa aking katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang katotohanang mas masakit pa sa pagkabilanggo. Ang kaaway ay hindi lamang nasa mansyon ng mga Varo. Ang kaaway ay nasa loob mismo ng aking tahanan, humihinga ng parehong hangin at kumakain sa parehong mesa. Kinuha ko ang aking jacket at susi ng sasakyan. Ang gabi ay malalim na ngunit ang aking isip ay gising na gising. Kailangan kong makita ang mukha ni Lourdes bago ko tuluyang sunugin ang tulay na nagdudugtong sa amin. Ang kalsada patungong Cavite sa ganitong oras ng madaling araw ay tila isang mahabang ahas na bumabalot sa kadiliman. Hawak ko ang manibela ng ganoon na lamang kahigpit sapat na upang mamuti ang aking mga kasukasuan. Sa bawat pagpikit ko ang pangalan ni Lourdes sa screen ng aking laptop, ay tila isang uling na dumidikit sa aking balat, nag-iiwan ng paso na hindi kayang hilumin ng kahit anong gamot. Hindi ako nagtungo sa aming bahay. Nagtungo ako sa ospital kung saan naroon ang anak ni Lourdes, si Gabriel, ang amoy ng antiseptic at ang malamig na buga ng aircon ang sumalubong sa akin sa hallway ng pediatric ward. Sa dulo ng pasilyo nakita ko siya. Nakaupo si Lourdes sa isang plastic na upuan. Sa labas ng ICU, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Mukha siyang pagod, mukha siyang talo. Kung hindi ko lang alam ang kanyang ginawa, baka niyakap ko pa siya at sinabing magiging maayos din ang lahat. Ngunit ang bawat tibok ng aking puso ay bumubulong ng isang salita. Bakit? Tumayo ako sa isang madilim na sulok sapat na upang makita ko siya. Ngunit hindi niya ako mapapansin. Inilabas ko ang aking cellphone at binuksan ang live audio feed mula sa device na lihim kong inilagay sa kanyang bag noong isang araw. Isang mahinang tunog ng pag-vibrate ang narinig ko mula sa aking earphone. May tumatawag sa kanya. Hello, ang boses ni Lourdes ay nanginginig, puno ng takot. Lourdes, nasaan na ang mga files? Sabi mo ay tapos na ang lahat, isang pamilyar
at malamig na boses ang sumagot. Mula sa kabilang linya. Si Don Leandro, please. Yung anak ko, sabi niyo pagkatapos kong burahin ang backup sa cloud ni Feli, dadalhin niyo na si Gabriel sa Singapore. Lumalala na ang kondisyon niya. Hindi na siya makahinga ng maayos pagsusumamo ni Lourdes. Ang bawat hikbi niya ay tila isang kutsilyong kumikiskis sa aking pandinig. Gawin mo muna ang huling trabaho. May isang pisikal na drive pa si Feliciana na nakatago sa talyer ninyo. Hanapin mo iyon. Kapag nakuha ko na ang blueprint ng cooling system ang private jet ko mismo, ang maghahatid sa inyo sa Singapore. Huwag kang magkakamali, Lourdes. Isang maling galaw at mamamatay ang anak mo na walang tulong mula sa akin. Ang tunog ng pagkaputol ng tawag ay tila isang malakas na kulog sa aking isipan. Napasandal ako sa pader, ang aking hininga ay naging mababaw. Hindi lang pala paninira sa akin ang ginagawa ni Lourdes. Ibinibigay niya ang huling alas ng aming pamilya sa taong pumatay sa aking ama. Nais kong lumabas mula sa aking pinagtataguan. Nais kong sumigaw hilingin sa kanya na ipaliwanag kung paano niya nagawang ipagpalit ang 8 taon naming paghihirap para sa isang pangakong galing sa isang demonyo. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Ang emosyon ay isang lason sa gitna ng digmaan. Kung ilalabas ko ang galit ko ngayon, mananalo si Don Leandro. Dahan-dahan akong lumapit sa glass window ng ICU. Doon, nakita ko si Gabriel, ang batang itinuring kong sariling anak, na nakakabit sa napakaraming makina. Ang kanyang maliit na dibdib ay pilit na bumabangon para sa bawat hininga. Doon ko naintindihan. Ginamit ni Don Leandro ang tanging kahinaan ni Lourdes, ang pagmamahal ng isang ina. Naramdaman ko ang isang mainit na luha na gustong kumawala sa aking mata, ngunit agad ko itong pinunasan bago pa man ito makatulo. Sa halip na iyak, isang malamig na determinasyon ang bumalot sa akin. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-type ng mensahe kay Jacinta. The bait is set, she's looking for the physical drive. Prepare the medical team I told you about. We are moving Gabriel tomorrow whether Lourdes likes it or not. Ibinalik ko ang aking tingin kay Lourdes. Tumayo na siya at nagsimulang maglakad palayo. Marahil ay patungo sa aming talyer para hanapin ang drive na hiningi ni Don Leandro. Hindi niya alam ang drive na iyon ay hindi naglalaman ng blueprints. Naglalaman iyon ng isang virus na maglalagay ng backdoor access sa bawat computer ng Varo Group sa sandaling subukan nilang buksan ito. Patawad, Lourdes, bulong ko sa hangin habang pinapanood ang kanyang pag-alis. Patawad dahil kailangan mong maranasan kung paano mawalan ng lahat para malaman mo kung sino ang totoong pamilya mo. Ang aking hakbang palabas ng ospital ay hindi na mabigat. Ito ay naging mabilis, tila isang mangangaso na alam na kung saan magtatapos ang kanyang huli. Ang kasalanan ng dugo ay maaari lamang bayaran ng katotohanan. At ang katotohanan iyon ay magiging mitya ng pagsunog ko sa buong kaharian ni Don Leandro Varo. Bago ako sumakay sa aking sasakyan, tumingin ako sa langit. Ang bukang liwayway ay nagsisimula nang sumilip isang manipis na linya ng liwanag sa gitna ng madilim na asul. Tatay, malapit na, sabi ko sa aking sarili. Ang bawat segundong kinuha nila sa iyo, kukunin ko rin sa kanila. At sa pagkakataong ito, walang kahit sinong Varo ang makakatakas. Ang opisina ni Jacinta ay balot ng dilim maliban sa iisang lampara sa kanyang mesa na nagbibigay ng madilim na kahel na liwanag. Ang bawat anino sa dingding ay tila mga saksi sa aming pagpaplano. Pagkapasok ko, ang hangin ay mabigat sa amoy ng kape at lumang papel, ang amoy ng paghihiganti na dahan-dahang iniluluto. Nakita mo siya, bungad ni Jacinta nang hindi tumitingin sa akin. Aba pa siya sa pag-scan ng mga dokumento, ngunit ang kanyang boses ay tila alam ang bawat hakbang ko. Nakita ko ang desperasyon niya, Jacinta. At nakita ko kung paano iyon ginagamit ni Don Leandro, sagot ko habang nauupo sa tapat niya. Ang aking likod ay nanatiling tuwid. Walang puwang para sa panghihina ng loob dito. Inilapag ni Jacinta ang isang tablet sa mesa. Kung ganoon, bakit hindi pa natin ilabas ang lahat? I have enough data to trigger a massive bank run on Varo's creditors. Sa isang gabi, mawawalan ng halaga ang stocks nila. Magiging basura ang pangalang Varo. Umiling ako ng dahan-dahan. Hindi. Libo-libong trooper at mekaniko ang nakadepende sa infrastruktura ng Varo. Kung guguho ang kumpanya nang biglaan, sila ang unang madudurog.
I want Leandro to fall, but I don't want to burn the kingdom that my father helped build. Isang matalim na titig ang ibinigay sa akin ni Jacinta. You're too soft, Feli. Sa mundong ito, hindi mo mapapatay ang dragon nang hindi nasusunog ang ilang bahay. Hindi iyon kalambutan, Jacinta. Iyon ay estratehiya. Gusto kong makuha ang kumpanya, hindi ang abo nito. Ang aking boses ay malamig at tinitas. Tumayo si Jacinta at lumapit sa bintana, nakatingin sa malayo. Alam mo ba kung bakit ko ginagawa ito? My mother was a ghost in that mansion. Isang tagapagsilbi na nangarap mahalin ng isang Varro. Noong nalaman nilang nagdadalang tao siya, itinapon siya sa probinsya na parang isang kagamitang nasira. Pinanood ko siyang mamatay sa hirap habang si Leandro ay nagpapagawa ng mga bago at makabagong gusali gamit ang perang ninakaw sa mga taong katulad ninyo. Ito ang golden moment. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang lamat sa kanyang balute. Ang bawat tagumpay niya bilang abogado ay hindi para sa karera kundi para sa batang babaeng naiwan sa dilim ng asyenda. Magkaiba tayo ng motibo, Jacinta, pero isa ang ating target, sabi ko habang tumatayo at lumalapit sa kanya. Tutulungan kita. Pero sa paraan ko. Gagamitin natin ang mga personal na account ni Leandro. Ang perang itinago niya mula sa board of directors. Yun ang kukunin natin. Kinuha ni Jacinta ang isang maliit na flash drive mula sa kanyang bulsa at iniabot sa akin. This is the backdoor access to the Varro's private digital ledger. Nakuha ko ito sa huling audit na hindi nila nalinis ng maayos. Pero mag-ingat ka, Feli. Kapag binuksan mo ito, wala na tayong balikan. Tinanggap ko ang drive. Malamig ang metal nito sa aking palad. Bumalik ako sa aking pwesto at isinaksak ang drive sa aking laptop. Ang screen ay napuno ng mga hilera ng mga numero at pangalan. Ang aking mga daliri ay mabilis na lumalakbay sa keyboard, hinahanap ang bawat transaksyon noong taong nasunog ang talyer ni tatay. Biglang napatigil ang aking paghinga. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang malakas na tambol sa aking dibdib. May nahanap ka ba, tanong ni Jacinta na ngayon ay nasa tabi ko na. Tiningnan ko ang screen, isang payment record ang lumabas. 2 linggo bago ang sunog, may isang malaking halaga na inilipat mula sa Varro Group patungo sa isang local account. Ngunit hindi ang pangalan ni Leandro o ng kahit sinong opisyal ng Varro ang nakalagay sa recipient. Ang pangalang nakasulat ay Renato Vergara. Ang tatay ko. Naramdaman ko ang biglang pag-ikot ng paligid. Bakit tumanggap si tatay ng ganoon kalaking halaga mula sa mga Varro bago siya mamatay? Ang buong 8 taon ko na paniniwala na siya ay biktima lamang ay biglang nayanig. Feli, ayos ka lang, ang boses ni Jacinta ay tila galing sa malayo. Hindi ako nakasagot. Nakatitig lang ako sa petsa at sa halaga. Isang bayad para sa isang suhol? Or isang bagay na mas malalim pa? Kailangan kong malaman kung para saan ito. Bulong ko, ang aking boses ay halos hindi marinig. Kailangan kong buksan ang huling tinitingnang file ni tatay. Ngunit sa gitna ng aking paghahanap, isang pulang babala ang kislap ng kislap sa screen. Intrusion detected. System lockdown initiated. Sending location to administrator. Napatingin kami ni Jacinta sa isa't isa. Ang aming lokasyon ay napingna sa mainframe ni Don Leandro. Ang laro ng mga anino ay tapos na ngayon, ang kalaban ay alam na kung nasaan ang mga daga. Ang pulang ilaw sa screen ni Jacinta ay tila isang nagbabagang mata na nakatitig sa aming mga pagkakamali. Hindi na kami nag-aksaya ng panahon. Sa isang mabilis na galaw, hinugot ni Jacinta ang power cord ng mainframe. Ang biglaang pagkawala ng kuryente ay nagdala ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng silid. Ngunit ang pintig ng aking puso ay sapat na para punan ang kakulangang iyon. Sa fire exit, bilis bulong ni Jacinta habang hinihila ako. Nararamdaman ko ang lamig ng semento sa ilalim ng aking mga sapatos habang bumababa kami sa madidilim na hagdanan. Ang bawat hakbang ay tila isang paalala na sa larong ito ang isang segundong pagkaantala ay maaaring mga hulugan ng kamatayan o habambuhay na pagkabilanggo. Nang makarating kami sa parking lot, agad kaming sumakay sa isang lumang sedan na hindi nakarehistro sa aming mga pangalan. Habang nagmamaneho si Jacinta palayo sa gusali, ang aking isipan ay nananatiling nakako sa numerong nakita ko sa ledger. Renato Vergara, 1,000,000 piso. Bakit tumanggap si tatay ng ganoong kalaking halaga? Ang imahe ng aking ama
Ang lalaking may madungis na kamay dahil sa langis ng makina, ngunit may pinakamalinis na dangal, ay biglang nagkaroon ng anino. Huwag mong hayaang kainin ka ng duda, Feli, sabi ni Jacinta, nang hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Leandro is a master of framing people. Kahit ang mga patay ay kaya niyang gawa ng kasalanan. Hindi ako sumagot. Humiling ako ng isang sandali ng katahimikan para ayusin ang aking sarili. Tumigil kami sa isang maliit at tago na apartment sa labas ng lungsod. Doon sa gitna ng mga hindi pa nabubuksang kahon, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Feli, kailangan nating magkita. I have it. I have the truth. Ang boses ni Cristobal ay tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng pagod pait, at isang uri ng determinasyon na hindi ko narinig sa kanya kailanman. Sinabi ko ang lokasyon at makalipas ang isang oras narinig ko ang mahinang katok sa pinto. Nang buksan ko ito, muntik ko nang hindi makilala ang lalaking nasa harap ko. Ang Cristobal na laging malinis ang suot, ang lalaking amoy tagumpay ay wala na. Ang kanyang polo ay may mantsa ng alikabok, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay tila nakasaksi ng isang trahedya. Pumasok siya ng walang pasintabi at inilapag ang isang maliit at kupas na notebook sa mesa. Ang bawat pahina nito ay tila sumisigaw ng mga taon ng pagtatago. Galing ito sa kapilya ng mansyon, panimula niya ang kanyang boses ay nanginginig. Nakita ko si Mama na nakaluhod doon umiiyak habang hawak ito. Confronted her, Feli. I told her I knew about the inspector at doon siya bumigay. Lumapit ako sa mesa, ang aking mga daliri ay dahan-dahang dumiit sa balat ng notebook. Sabi ni Mama, ang 1,000,000 piso na natanggap ng tatay mo ay hindi suhol, patuloy ni Cristobal, habang nakatitig sa akin nang may matinding pighati. It was a refund for the defective batteries he found. He discovered that the cooling systems Leandro was forcing him to use were fire hazards. Sinubukan niyang ibalik ang pera para kanselahin ang kontrata. He wanted to go public, Feli. He was going to expose the Varo Group. Naramdaman ko ang isang matinding lamig na dumaloy sa aking likuran. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsimulang magtagpi-tagpi. Leandro used the transaction to make it look like Renato was part of the corruption, dagdag ni Cristobal. At nang hindi sapat iyon para patahimikin siya, ang utos na ilock ang mga fire exit noong gabi ng sunog ay hindi aksidente. It was a security protocol activated by my mother's own keycard under my father's command. Binuksan ko ang notebook. Doon sa huling pahina ay may isang sulat kamay na hindi ko malilimutan. Ang sulat ng aking ama, mabilis at tila nagmamadali na may petsa sa mismong araw ng kanyang kamatayan. Feli, kung hindi ako makauwi, tandaan mo ang katotohanan ay hindi nasusunog. Hanapin mo ang itim na kahon sa ilalim ng lumang jeepney ni Lolo. Huwag kang magtitiwala sa kahit sinong Varo. Tumingin ako kay Cristobal. Ang lalaking ito ay anak ng mga taong pumatay sa aking ama. Ang lalaking ito ay bunga ng isang pamilyang binuo sa ibabaw ng mga bangkay. Ngunit sa kanyang mga mata nakita ko ang parehong sakit na nararamdaman ko, ang sakit ng pagiging biktima ng sariling dugo. Patawad, Feli, bulong niya, dahan-dahang lumalapit, ngunit tumitigil din agad, tila natatakot na ang kanyang paglapit ay isang uri ng polusyon sa aking pagkatao. My mother gave me this notebook because she couldn't live with the ghosts anymore. She protected a lie for 8 years thinking she was protecting me. But she only protected a monster. Kinuha ko ang notebook at niyakap ito sa aking dibdib. Ang bawat salita ni tatay ay tila isang haplos sa aking puso mula sa kabilang buhay. Ang galit na kanina ay tila isang mabilis na apoy ay naging isang malamig at matalim na yelo. Umalis ka na, Cristobal, sabi ko, hindi tumitingin sa kanya. Ang aking boses ay patagwalang emotion. Feli, let me help you. I have nothing now. Leandro took everything. I only have the truth. Ang katotohanan ay sapat na, Cristobal. Pero ang presensya mo ay isang paalala ng lahat ng nawala sa akin, sagot ko. Habang humaharap sa bintana, pinapanood ang unang sinag ng araw na tumatama sa mga bubungan ng syudad. The ghosts your mother feared. They are no longer just her ghosts. They are mine now. At hindi sila titigil hanggat hindi nababayaran ang bawat sentimo ng dugong dumanak. Narinig ko ang kanyang mabibigat na hakbang patungo sa pinto. Ang tunog ng pagsara nito ay tila isang huling tuldok sa aming nakaraan. Hinarap ko si Jacinta na kanina pa nakikinig sa dilim.
Jacinta, handa na ako. Hindi na lang ito tungkol sa hustisya. Ito ay tungkol sa pagtupad sa huling habilin ng aking ama. We are going to find that black box. At kapag nakuha natin iyon, sisiguraduhin nating ang apoy na ginamit nila para patahimikin si tatay ay siyang susunog sa buong imperyo ng Varro. Ang notebook sa aking kamay ay tila may sariling init. Alam ko sa sandaling ito na wala nang balikan. Ang digmaan ay hindi na lamang nasa mga anino. Ito ay magaganap sa gitna ng liwanag at ako ang magsisilbing mitsa. Ang amoy ng sunog na kahoy at kinakalawang na bakal ay tila hindi kailanman nawala sa lupang ito kahit 8 taon na ang lumipas. Nakatayo ako sa harap ng guho ng aming talyer sa Cavite. Ang dating buhay na lugar kung saan ang tunog ng martilyo at halakhak ni tatay ay nagbibigay ng musika sa aking kabataan ay isa na lamang itim na pilat sa gitna ng matatayog na damo. Sigurado ka bang nandito iyon, Feli? Tanong ni Jacinta habang iginigiya ang kanyang flashlight sa paligid. Ang sinag ng ilaw ay tila sumasayaw sa mga tumpok ng basurang iniwan ng panahon. Dito ang huling hantungan ng lahat ng mahahalagang bagay para kay tatay, sagot ko. Ang aking mga hakbang ay maingat, iniiwasang matapakan ang mga nakatagong pako sa ilalim ng tuyong dahon. Sa pinakasulok ng lote sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakita ko ang balangkas ng jeepney ni Lolo. Ang dating makulay nitong katawan ay nabalot na ng makapal na kalawang at baging. Ang bawat gulong nito ay tila unti-unting kinakain ng lupa. Nilapitan ko ito ng may halong kaba at pag-asa. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto sa gilid ng driver. Ang tunog ng pag-inggit ng tuyong bisagra ay tila isang mahabang buntong hininga mula sa nakaraan. Naupo ako sa upuang gawa sa kupas na leather. Doon naramdaman ko ang presensya ni tatay. Naalala ko ang mga hapos niya sa aking buhok habang tinuturuan niya akong mag-wiring ng mga ilaw ng jeepney na ito. Ang itim na kahon sa ilalim ng lumang jeepney, bulong ko. Lumuhod ako sa sahig ng sasakyan at hinanap ang lihim na partition sa ilalim ng dashboard na kaming dalawa lamang ni tatay ang nakakaalam. Ang aking mga daliri ay dumiit sa malamig at malagkit na langis ng makina na namuo na sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng ilang sandali, naramdaman ko ang isang matigas na kanto. Hinila ko ito ng malakas. Isang maliit na kahon na gawa sa mabigat na bakal ang lumabas. Ito ang aming proyekto. Noong ako ay 12 taong gulang pa lamang, isang primitive na data logger na idinisenyo ni tatay para itala ang bawat depekto ng mga makina na ipinapadala ng Varro Group. Nahanap ko na, sabi ko kay Jacinta. Ngunit bago ko pa man tuluyang mailabas ang kahon, isang malakas na tunog ng pagtapak sa tuyong sanga ang narinig namin mula sa labas. Agad na pinatay ni Jacinta ang kanyang flashlight. Ang aming paligid ay nabalot ng isang nakabibinging kadiliman. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga namin at ang tunog ng hangin na humahampas sa mga talahib. Feliciana, alam kong nandyan ka, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Hindi iyon si Don Leandro. Ito ay si Attorney Salcedo, ang punong legal counsel ni Leandro at ang lalaking laging nasa likod ng mga maruruming transaksyon ng pamilya Varro. Ibigay mo sa akin ang kahon at sisiguraduhin kong hindi nalalala ang sitwasyon mo, patuloy ni Salcedo. Narinig ko ang mabibigat niyang hakbang na palapit sa jeepney. Ang bawat pagtama ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang hudyat ng paparating na panganib. Tumingin ako kay Jacinta. Nakita ko ang pagbunot niya ng isang maliit na pepper spray mula sa kanyang bulsa, ngunit alam kong hindi sapat iyon laban sa mga lalaking kasama ni Salcedo. Huwag kang lalapit. Salcedo, sigaw ko, pilit na pinapatatag ang aking boses habang mahigpit na yakap ang itim na kahon. Ang lahat ng ebidensya ng pagpatay ninyo sa tatay ko ay nandito na. Isang pindot ko lang sa cellphone ko, maia-upload na ito sa server ni Jacinta. Isang mapait na tawa ang narinig ko mula sa dilim. Akala mo ba ay ganoon kadali iyon? We have a signal jammer within a 50-meter radius, Miss Vergara. You are trapped at wala si Cristobal para iligtas ka ngayon. Naramdaman ko ang pag-akyat ng asido sa aking lalamunan, ngunit hindi ako nagpatalo sa takot. Ito ang golden moment. Naalala ko ang itinuro ni Tatay Feli: kapag ang makina ay ayaw umandar, hanapin mo ang pinakamaliit na wire na nagbibigay ng kuryente. Putulin mo iyon at titigil ang lahat. Hindi ko kailangan ng signal, kailangan ko ng ingay. Mabilis kong kinapa ang emergency flare
na laging nakatago sa gilid ng driver's seat, isang lumang kagamitan ni Lolo na hindi ko alam kung gagana pa. Gamit ang lahat ng aking lakas hinila ko ang string nito. Isang matinding pagsabog ng liwanag ang bumulaga sa aming paligid. Ang pulang usok at apoy mula sa flare ay tila isang galit na dragon na lumabas mula sa jeepney. Sa gitna ng pagkagulat at pansamantalang pagkabulag ni Salcedo, hinila ko si Jacinta patakbo sa kabilang direksyon patungo sa sapa na nasa likod ng talyer. Takbo Jacinta, huwag kang lilingon, sigaw ko, habang ang aming mga paa ay lumulubog sa maputik na lupa. Narinig ko ang mga sigaw ng galit ni Salcedo. Sa likuran namin ang tunog ng kanilang pagtakbo. Napilit kaming hinahabol sa gitna ng makapal na usok. Ngunit ang aking isip ay nakatuon lamang sa isang bagay, ang bigat ng itim na kahon sa aking mga kamay. Ito ang aming huling pagkakataon. Nang makarating kami sa kalsada, isang sasakyan ang biglang huminto sa harap namin. Ang mga ilaw nito ay nakakasilaw. Napapikit ako, handa na sa anumang mangyayari. Ngunit nang bumukas ang pinto, hindi si Salcedo ang lumabas. Isang babaeng may maikling buhok at matalas na paningin ang tumingin sa amin. Si Catalina de Rosales, sakay. Ngayon na maikli niyang utos. Wala nang tanong-tanong, sumakay kami ni Jacinta. Habang mabilis na humaharurot ang sasakyan palayo sa guho ng aking nakaraan, tiningnan ko ang itim na kahon. Ang bawat gasgas dito ay tila isang medalya ng aming pakikibaka. Bakit mo kami tinutulungan, Catalina, tanong ko, habang pilit na ibinabalik ang aking hininga sa normal. Tumingin siya sa rearview mirror, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Dahil pagod na akong maging pawn sa laro ni Leandro Varo, at dahil ang bangko ng pamilya ko ay hindi dapat maging taguan ng dugo ng mga inosente. Ibinaba ko ang aking tingin sa kahon. Alam ko na bukas sa pagsikat ng araw ang bawat lihim na itinago sa loob ng 8 taon ay sasabog sa mukha ng mga Varo. At sa pagkakataong ito, wala silang sapat na yaman para bayaran ang katahimikan. Sa harap ng salamin, hindi ko na nakikita ang babaeng sugatan at puno ng mantsa ng langis mula sa talyer. Ang nakatitig sa akin ngayon ay isang babaeng balot ng telang seda. Ang buhok ay maayos na nakaayos, at ang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling sa gitna ng niebe. Ito ang aking sandata, ang anyo ng tagumpay na pilit nilang ipinagkait sa akin. Ready ka na ba, Feli? Tanong ni Catalina habang inaayos ang mikropono sa aking kwelyo. Tumango ako. 8 taon ko itong hinintay, Catalina. Hindi lang ako handa. Ako ang bagyong hindi nila inaasahan. Sa tulong ng mga koneksyon ni Catalina sa media, nag-set up kami ng isang exclusive live announcement mula sa isang tago ngunit eleganteng lokasyon. Alam kong nakatutok ang buong bansa. Alam kong nakatutok si Don Leandro. Nagsimula ang broadcast. Tumingin ako ng diretso sa lente ng camera, tila ba tinitingnan ko ang bawat kasalanang ginawa ni Leandro Varo. Sa loob ng 8 taon, ang pamilya Varo ay naghari sa pamamagitan ng kasinungalingan simula ko. Ang aking boses ay malinaw, bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Ngayon, hawak ko na ang orihinal na blueprints at ang black box data logger na nagpapatunay na ang kanilang mga sasakyan ay sadyang idinisenyo upang maging mitya ng kamatayan para sa mga mahihirap, para lamang makatipid sa gastos. Don Leandro, ang katotohanan ay hindi na kayang bilhin ng iyong pera. Ipinakita ko ang itim na kahon sa harap ng camera. Isang simpleng bagay, ngunit sa mga sandaling iyon ang pinakamahalagang kagamitan sa buong Pilipinas. Pagkatapos ng broadcast, mabilis kaming lumipat sa monitoring room ni Jacinta. Doon nakita namin ang agarang reaksyon. Ang stocks ng Varo Group ay nagsimulang bumaba ng mabilis na tila isang bumabagsak na bato. Ngunit hindi iyon ang aking pangunahing target. Inilagay ko ang aking earphones. Ang audio feed mula sa recorder ni Lourdes ay nagsimulang gumalaw. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kung anong mabigat na bagay ang narinig ko, marahil ay itinapon ni Leandro ang kanyang baso sa galit. Lourdes, nasaan na ang drive? Ang boses ni Leandro ay tila isang hayop na nasugatan. Sabi mo ay nakuha mo na, bakit nasa kanya ang kahon? Don Leandro, please. Hindi ko alam. Akala ko ay iyon na ang hinahanap nyo. Nanginginig ang boses ni Lourdes. Ang kanyang mga hikbi ay naririnig ko ng malinaw.
Kung hindi mo makukuha ang orihinal na data sa loob ng 2 oras, kakalimutan mo na ang Singapore. Pababayaan kong mamatay ang anak mo sa koridor ng ospital na iyon. Sigaw ni Leandro, pumunta ka sa talyer. Hanapin mo ang kahit anong magagamit ko para sirain ang kredibilidad niya bago ang hearing bukas. Naramdaman ko ang pag-igting ng aking panga. Kahit sa huling sandali ang buhay ng isang bata ang ginagawa niyang panakot. Jacinta, it's time, sabi ko. Mabilis kaming nagtungo sa talyer. Ngunit hindi para pigilan si Lourdes, kundi para harapin ang tunay na kaaway. Alam kong hindi na si Lourdes ang darating. Pagkatapos ng banta ni Leandro, siguradong siya mismo o ang kanyang pinakamamahal na tauhan ang lilitaw para tapusin ang laban. Pagdating namin sa talyer, madilim ang paligid. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa mga butas ng bubong. Inilapag ko ang itim na kahon sa ibabaw ng lamesa ni tatay at naupo ako sa dilim naghihintay. Isang matunog na paghinto ng sasakyan sa labas ang bumasag sa katahimikan. Ang mga hakbang na pumasok sa loob ay hindi nagmamadali. Ito ay mabigat at puno ng kayabangan. Feliciana, napakagaling mong magdrama. Ang boses ni Leandro Varo ay umalingaw-ngaw sa loob ng guho. Nakatayo siya doon balot ng mamahaling Amerikana, tila isang hari na bumibisita sa isang slum area. Don Leandro, dumating ka para sa huling hantungan ng iyong mga lihim, tanong ko habang dahan-dahang tumatayo. Ibigay mo sa akin ang kahon na iyan at baka bigyan pa kita ng pagkakataong mabuhay sa ibang bansa, sabi niya habang inilalabas ang isang tseke. Pangalanan mo ang halaga. Huwag kang maging tanga, Feliciana. Ang katarungan ay para lamang sa mga taong kayang bayaran ito. Nakalimutan mo na ba? Ang sinabi ni tatay sa iyo, lumapit ako sa kanya, ang distansya namin ay sapat na para maamoy ko ang amoy ng kanyang pagiging mabulok sa loob. Ang katotohanan ay hindi nasusunog. Ang tatay mo ay isang hangal. Namatay siyang mahirap dahil pinili niyang maging bayani, sigaw ni Leandro. Oo, ipinakulong ko ang mga fire exit. Oo, ninakaw ko ang kanyang gawa. At ano ang magagawa mo? Isang salita ko lang, ikaw ang lalabas na kriminal. Ngumiti ako, isang ngiti na puno ng kapayapaan. Mula sa aking likuran, lumabas si Jacinta at Catalina, hawak ang kanilang mga cellphone na nakarecord ang bawat salita. At higit sa lahat, ang mikropono, na kanina pa naka-on sa ilalim ng lamesa ni tatay, ay diretsong naka-broadcast sa social media account ni Jacinta, na may higit sa 1,000,000 viewers sa sandaling iyon. Ang mukha ni Leandro ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang maskara ng pagiging makapangyarihan ay tuluyang nadurog. You set me up, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi, Leandro. Ikaw ang nag-set up sa sarili mo 8 taon na ang nakalipas, sagot ko. Ang tanging ginawa ko lang ay ang alisin ang takip sa iyong mga mata. Ang malakas na tunog ng mga sirena ng pulis sa malayo ay tila isang musika sa aking pandinig. Ang pagbagsak ng maskara ni Don Leandro ay kumpleto na. Ngunit bago siya dalhin ng mga awtoridad, lumapit ako sa kanya at bumulong. Ang Singapore Medical Team, nakaschedule na ang lipad ni Gabriel kanina pang 8:00. At hindi galing sa iyo ang pera. Galing iyon sa account na kinuha namin sa iyo kaninang hapon. Iniwan ko siyang nakatayo doon, isang matandang lalaki na wala ng kapangyarihan, habang ang bawat lihim na kanyang pinangalagaan ay dahan-dahang kinakain ng liwanag. Ang paligid ng aming talyer ay nabalot ng asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis. Ang bawat pag-ikot ng ilaw ay tila isang babala sa bawat lihim na pilit itinago sa dilim. Nakatayo ako sa gitna ng guho, ang itim na kahon ay mahigpit na nakahawak sa aking tabi habang pinapanood ko ang mga awtoridad na palibutan si Don Leandro. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na boses ang bumasag sa aking konsentrasyon. Feli, lumingon ako at nakita ko si Lourdes. Tumakbo siya patungo sa amin, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Huminto siya sa harap ko, hingal na hingal, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi. Lourdes, tama na, sabi ko, ang aking boses ay patag at walang bahid ng awa. Tapos na ang laro. Feliciana, hindi mo maintindihan. Kailangan kong gawin iyon, sigaw ni Leandro, pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng mga pulis. Lourdes, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa kanila na ikaw ang nag-hack sa system. Ikaw ang may kasalanan sa aksidente ni Cristobal. Tumingin si Leandro kay Lourdes
Ang kanyang mga mata ay nanlilisik nagbabanta. Isipin mo si Gabriel Lourdes. Isang salita ko lang mawawala ang lahat ng suportang medical na kailangan niya. Naramdaman ko ang panginginig ni Lourdes sa tabi ko. Alam ko ang takot na nararamdaman niya, ang takot ng isang ina na mawalan ng anak. Ngunit hinawakan ko ang kanyang balikat hindi bilang pag-alo kundi bilang isang paalala ng katotohanan. Lourdes, tumingin ka sa akin, utos ko. Napatingin siya sa aking mga mata. Ang anak mo ay wala na sa ilalim ng kapangyarihan ng taong ito. Kaninang alas 8 ng gabi na ilipat na si Gabriel sa isang pribadong air ambulance patungong Singapore. Ang lahat ng gastusin ay binayaran na gamit ang pondong kinuha namin mula sa personal na account ni Leandro na ginamit niya sa panunuhol sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Lourdes. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas tila hindi makapaniwala sa narinig. Ibig mong sabihin, ligtas na si Gabriel, bulong niya. Ligtas na siya, Lourdes. At hindi mo na kailangang maging alipin ng isang demonyo para lang mabuhay ang anak mo, sagot ko. Doon ko nakita ang pagbabago sa mukha ni Lourdes. Ang takot ay napalitan ng isang matinding galit. Isang galit na 8 taon na ring nakakubli. Humaharap siya kay Don Leandro at sa unang pagkakataon hindi siya yumuko. Ginamit mo ako, ang boses ni Lourdes ay mababa ngunit puno ng poot. Pinaniwala mo ako na ikaw lang ang pag-asa ng anak ko habang pinapatay mo ang dangal ng pamilya ko. Pinagtaksilan ko ang kapatid ko dahil sa mga kasinungalingan mo. Humarap si Lourdes sa camera na hawak ni Jacinta na hanggang ngayon ay naka-live broadcast pa rin. Ako si Lourdes Vergara. Inaamin ko na sa ilalim ng pagbabanta ni Don Leandro Varro, binura ko ang mga backup files ni Feliciana Vergara. Inaamin ko na tinulungan ko siyang baligtarin ang katotohanan tungkol sa aksidente sa bus. Malakas at malinaw niyang pahayag. Ang bawat salita niya ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong reputasyon ni Leandro. Si Don Leandro ang nag-utos ng lahat. Siya ang pumatay kay Renato Vergara 8 taon na ang nakalipas sa pamamagitan ng pagsabotahe sa talyer na ito, isang nakabibinging katahimikan ang namayani pagkatapos ng kanyang pag-amin. Maging ang mga pulis ay napatigil. Si Don Leandro ay napaluhod sa semento, ang kanyang mukha ay wala ng kulay. Ang kanyang imperyo, ang kanyang pangalan, ang kanyang buong pagkatao ay gumuho sa harap ng bilyong-bilyong saksi sa buong mundo. Dalhin na ninyo siya, utos ng hepe ng pulisya. Habang isinasakay si Leandro sa patrol car, hindi ako lumapit sa kanya para mang-insulto. Nanatili lang akong nakatayo sa tabi ng jeepney ni Lolo Yakap, ang itim na kahon. Ang aking tagumpay ay hindi nanggaling sa ingay, kundi sa katotohanang pilit nilang sinunog, ngunit muling nabuhay. Lumingon sa akin si Lourdes, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo para sa kapatawaran. Feli, patawarin mo ako. Alam kong hindi sapat ang kahit anong salita. Tiningnan ko siya ng matagal. Ligtas si Gabriel, Lourdes. Yun ang mahalaga sa ngayon. Pero ang tiwala na sinira mo, hindi iyon parang makina na kayang kumpunihin sa isang upuan. Magpagaling si Gabriel. Pagkatapos noon, kailangan mong harapin ang batas para sa mga nagawa mo. Hindi ko siya niyakap. Hindi ko sinabing ayos lang ang lahat. Sapagkat ang isang tunay na malakas na babae ay alam kung kailan magbibigay ng pagkakataon at kung kailan dapat panindigan ang hangganan ng kanyang sariling respeto. Nakaalis na ang mga pulis. Ang talyer ay muling nabalot ng katahimikan ng gabi. Lumapit sa akin si Jacinta at Catalina. Tapos na, Feli. Ang hearing bukas ay magiging formalidad na lamang, sabi ni Jacinta. Hindi pa, Jacinta, sagot ko habang nakatingin sa malayo. Magsisimula pa lang ang paglilinis sa mga abo. At sisiguraduhin kong sa bawat piraso ng guhong ito, isang bagong pundasyon, ang itatayo, isang pundasyon na hindi na kailanman mababahiran ng dugo ng mga Varro. Huminga ako ng malalimang hangin ng Cavite ay tila mas magaan na ngayon. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang pasasalamat kay tatay. Malapit na ang bukang liwayway. At sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot sa liwanag. Ang terminal ng bus sa gitna ng Maynila ay hindi kailanman naging ganito katahimik. Sa gitna ng malawak na semento nakaparada ang bus na muntik nang maging kabaong ng mahigit 20 bata, ang ebidensyang hindi kayang itago ng kahit anong yaman. Ang bawat sulok ng terminal ay puno ng mga tao, mga reporter at mga super na ang mga mukha ay puno ng pag-asa at galit. Ito ang aming entablado. Ito ang oras ng paniningil.
Nakatayo si Don Leandro sa gitna na papalibutan ng kanyang mga abogado na tila mga buitreng handang sumakmal. Ngunit sa pagkakataong ito ang kanyang dating matikas na tindig ay tila unti-unti nang bumibigay. Gayunpaman ang kanyang kapal ng mukha ay nananatili. Ang lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali. Ang boses ni Leandro ay umalingaw-ngaw sa mga speaker puno ng peking autoridad. Ginawa ko ang lahat para sa kumpanyang ito para sa inyo. Kung may mga pagkukulang man sa teknolohiya iyon, ay dahil sa sabotahe ng isang babaeng hindi matanggap, na hindi siya kailanman magiging bahagi ng pamilya Varo. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng lason. Feliciana Vergara, ang iyong ambisyon ang pumatay sa dangal ng talyer ng iyong ama. Huwag mong idamay ang aking pamilya sa iyong paghihiganti. Hindi ako kumikibo. Hinayaan ko siyang magsalita hanggang sa maubos ang kanyang hininga. Pagkatapos dahan-dahan akong lumapit sa podium. Inilabas ko ang itim na kahon at ikinonekta ito sa malaking screen na nakahanda sa likuran. Ang teknolohiya ay hindi marunong magsinungaling. Don Leandro, ang aking boses, ay kalmado, bawat salita ay tila isang malamig na hampas ng bakal. Ito ang data mula sa braking system ng bus. Ipinapakita rito na ang override command ay hindi nanggaling sa aking account. Nanggaling ito sa isang remote access point na rehistrado sa loob ng iyong personal na opisina sa Forbes Park. At ang petsa ng pag-install ng malware isang linggo bago ang aksidente. Isang bulong-bulungan ang dumaan sa karamihan, tila isang hangin na nagdadala ng bagyo. Kasalanan iyan ng aking IT department. Hindi ko alam ang mga detalyeng yan. Sigaw ni Leandro, ang kanyang pawis ay nagsisimula ng tumulo sa kanyang noo. Ganun ba pagpapatuloy ko? Kung ganun, bakit may mga bank transfer mula sa iyong personal offshore account patungo sa Nexus PR Solutions para sa paninira sa aking pagkatao, at narito si Catalina de Rosales para patunayan ang mga irregularidad sa iyong mga pautang. Tumayo si Catalina, hawak ang mga dokumento ng bangko. Ang pamilya Varo ay gumamit ng aming bangko para maglaban ng pera at pondohan ang mga iligal na operasyon laban sa mga kooperatiba ng jeepney. Narito ang bawat pirma at bawat transaksyon ni Leandro Varo. Isa-isang lumabas ang mga saksi. Si Aling Puring na nakayuko sa hiya ay umamin sa pagtanggap ng suhol para magkalat ng tsismis. Si Lourdes, na kahit nanginginig ang boses, ay buong tapang na isinalaysay kung paano siya tinakot at ginamit ni Leandro. Ngunit ang huling dagok ay hindi nanggaling sa akin. Isang matandang babae na balot ng itim na belo ang dahan-dahang lumakad patungo sa harap. Ang bawat pagtapak ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Leandro, si Doña Mercedes. Mercedes, anong ginagawa mo rito? Bumalik ka sa mansyon, sigaw ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng takot. Hindi siya pinansin ni Doña Mercedes. Inilabas niya ang kupas na notebook na ibinigay niya kay Cristobal. Sa loob ng 8 taon, naging katuwang ako sa iyong mga kasalanan. Leandro, ang boses ni Mercedes ay mahina, ngunit bawat salita ay tumatagos. Inisip ko na pinoprotektahan ko ang ating anak. Pero ang totoo, pinoprotektahan ko lang ang sarili kong takot. Narito ang talaan ng bawat suhol na ibinigay mo sa fire inspector. Narito ang utos mo na ikulong ang mga pintuan ng talyer ni Renato Vergara. Pinatay mo ang isang mabuting tao para lamang sa iyong kasakiman. Pagsisinungaling iyan. Hibang ka na, Mercedes, sigaw ni Leandro, pilit na inaabot ang notebook, ngunit agad siyang hinarang ng mga pulis. Lumapit si Cristobal sa tabi ng kanyang ina. Tinitigan niya ang kanyang ama nang may matinding pagkamuhi at pighati. Papa, tapos na, sabi ni Cristobal. Mula sa araw na ito, tinatalikuran ko ang pangalang Varo. Hindi ko kailangan ng kayamanang galing sa dugo at luha ng ibang tao. Mas pipiliin ko pang magsimula sa wala kaysa maging tagapagmana ng iyong mga kasalanan. Naramdaman ko ang isang matinding katahimikan na bumalot sa buong terminal. Si Don Leandro ay dahan-dahang napaluhod, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Ang taong dating itinuturing na Diyos ng transportasyon ay isa na lamang matandang lalaking nanginginig sa takot. Don Leandro Varo, aresto ka sa mga kasong industrial sabotage, fraud, libel, at complicity in homicide. Ang boses ng hepe ng pulisya ay pinal. Habang kinakabitan siya ng posas, tumingin siya sa akin. Isang huling pagtatangka ng pananakot ang nakita ko sa kanyang mga mata. Akala mo ba ay panalo ka na, Feliciana, sinira mo ang pamilyang ito?
Sinira mo ang kinabukasan ng anak ko. Lumapit ako sa kanya, ang aking mukha ay tila isang pader ng yelo. Hindi ko sinira ang pamilya mo, Leandro. Sinira mo ang sarili mo nang isipin mong ang buhay ng tatay ko at ng mga taong ito ay mga numero lamang sa iyong ledger. Ang katarungan ay hindi paghihiganti. Ito ay pagbabalik ng balanse na matagal mo nang ninakaw. Pinanood ko silang isakay siya sa sasakyan ng pulis. Ang ingay ng mga sirena ay tila isang masayang awitin para sa mga taong matagal nang nagdurusa sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Hinarap ko ang mga trooper at mekaniko na naroon. Ang kanilang mga palakpak ay hindi para sa akin, kundi para sa katotohanang sa wakas ay nakalaya na. Tapos natatay bulong ko sa hangin habang pinapanood ang pag-alis ng huling patrol car. Naramdaman ko ang isang kamay sa aking balikat. Si Jacinta, ano na ang susunod, Feli? Ang pagtatayo ng bago, sagot ko. Isang sistemang hindi na muling mangangailangan ng isang martir para lamang maging ligtas. Tumingin ako sa langit. Ang araw ay nasa rurok na maliwanag at walang kahit anong ulap. Ang paghuhukom ay tapos na at sa wakas ang aming mga pangalan ay malinis na mula sa mantsa ng ginto at dugo. Ang sikat ng araw sa Manila Bay ay may dalang kakaibang sigla ngayong umaga. Sa loob ng malawak na conference room ng Dating Varo Group na ngayon ay binansagang Vergara Varo Transport Trust, ang hangin ay hindi na amoy takot at manipulasyon. Amoy bago ang lahat, amoy pintura, amoy kape, at amoy ng mga pangarap na hindi na kailangang ikubli. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin, pinapanood ang pagdating ng mga trooper at mekaniko. Sila ang mga bagong shareholder ng kumpanya. Hindi na sila mga hamak na empleyado. Sila na ang mga may-ari ng teknolohiyang binuo ng aking ama. Ms. Vergara, handa na po ang board para sa formal na paglilipat ng patents. Ang boses ng aking sekretarya ay puno ng paggalang. Tumango ako. Susunod na ako. Bago ako lumabas, tiningnan ko ang isang maliit na frame sa aking mesa. Larawan ito ni tatay, nakasuot ng kanyang madungis na overall, nakangiti, habang hawak ang isang liabe. Sa wakas, ang kanyang pangalan ay hindi naman siya sa kasaysayan, kundi isang pundasyon ng makabagong transportasyon. Sa labas ng opisina, sinalubong ako ni Jacinta. Suot niya ang kanyang usual na matikas na suit, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap na ngayon ng tunay na kapayapaan. Leandro's request for bail was denied again this morning, balita ni Jacinta. Ang kanyang boses ay walang halong pait kundi purong katuwiran. He's spending his days staring at the wall of his cell. Sinasabi ng mga guard na kinakausap niya ang mga anino, tila ba humihingi pa rin siya ng respeto sa isang kahariang wala na. Hindi na siya ang problema natin, Jacinta, sagot ko habang naglalakad kami sa pasilyo. Ang mahalaga ay ang pondong inilaan natin para sa mga biktima ng bus accident. Siguraduhin mong bawat pamilya ay makakatanggap ng sapat para makapagsimula silang muli. As promised, Feli. Accountability is our new standard, tugon niya. Nadaanan namin ang isang maliit na opisina sa dulo ng hall. Doon nakita ko si Cristobal. Wala na siyang suot na mamahaling Amerikana. Suot niya ay isang simpleng polo barong at abala sa pag-aayos ng mga logistics report. Siya na ngayon ang head ng rehabilitation department, isang posisyong siya mismo ang humiling. Hindi siya nakaupo sa itaas. Nagsisimula siya sa ibaba, kasama ang mga taong dati ay hindi niya man lang tinitingnan. Nagtagpo ang aming mga mata sa pamamagitan ng salamin. Bahagya siyang tumango, isang tahimik na pagkilala sa bagong hierarkiya. Walang pag-ibig sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na respeto at pagsisisi. Iyon ang kailangan ko mula sa kanya, hindi ang kanyang puso, kundi ang kanyang pagpapakumbaba. Pagdating ko sa podium ng Assembly Hall, ang malakas na tunog ng palakpakan ng daan-daang trooper ay tila isang musikang bumabalot sa aking buong pagkatao. Ang araw na ito ay hindi tungkol sa akin simula ko. Ang aking boses ay malinaw at tumatagos sa bawat sulok ng silid. Ito ay tungkol sa bawat tulo ng pawis at bawat sakripisyong ibinigay ninyo sa kalsada. Ang Vergara Varo Transport Trust ay hindi pag-ari ng isang pamilya. Ito ay pag-ari ng komunidad. Ang teknolohiya ng aking ama ay libreng gagamitin ng lahat ng kooperatiba. Wala ng monopolyo. Wala ng pang-api. Pagkatapos ng programa, lumapit sa akin si Catalina. I'm leaving for Europe next week, Feli.
My family's bank is undergoing a major audit, but at least we're doing it with clean hands now. Thank you for showing me that a woman doesn't need a golden cage to be powerful. Ngumiti ako at niyakap siya ng bahagya. Go and build your own empire, Catalina. One that isn't built on debts and lies. Habang paalis na ang mga tao, nakita ko si Lourdes na naghihintay sa labas. Nakasuot siya ng maayos na damit at sa kanyang tabi ay si Gabriel na mukhang malakas na at may kulay na ang mga pisngi matapos ang matagumpay na operasyon sa Singapore. Lumapit si Lourdes sa akin, ang kanyang mga mata ay nangungusap pa rin ng pagsusumamo. Feli, aalis na kami bukas. Tutuloy kami sa probinsya habang hinihintay ang hatol ng korte sa mga kaso ko. Gusto lang naming magpasalamat para sa lahat. Tiningnan ko ang batang si Gabriel. Umiti siya sa akin at kumaway. Salamat po, Tita Feli. Naramdaman ko ang paglambot ng aking puso, ngunit nanatili akong matatag. Alagaan mo siya, Lourdes. Ang pagkakataong ito ay hindi para sa iyo, kundi para sa kanya. Huwag mong sayangin ang buhay na ibinigay sa kanya ng katotohanan. Hindi ko siya pinatawad ng buo, ngunit hinayaan ko siyang umalis ng may dangal. Ang hustisya ay hindi laging nangangahulugan ng paghihiganti. Minsan ito ay ang pagbibigay ng pagkakataon sa susunod na henerasyon na maging mas mabuti kaysa sa atin. Nang lisanin ko ang gusali, huminto ako sa labas at tumingala. Ang pangalang Varo sa tuktok ng gusali ay binabaklas na ng mga manggagawa. Sa halip, ang isang simpleng simbolo ng isang gulong at isang sikat ng araw ang inilalagay. Sumakay ako sa aking sariling jeepney, ang jeepney ni Lolo na muling nirepinta at nilagyan ng pinakabagong electric engine. Hinawakan ko ang manibela, ang pakiramdam ng bakal at leather ay pamilyar at panatag. Hindi ko na kailangan ng isang prinsipe o isang mayamang pamilya para dalhin ako sa aking destinasyon. Ako ang may hawak ng mapa. Ako ang nagpapatakbo ng makina. At sa bawat kilometrong aking tatahakin, sisiguraduhin kong ang bawat taong makakasabay ko ay may sapat na lakas para abutin din ang kanilang sariling tagumpay. Ang biyahe ay mahaba pa, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, alam ko kung saan ako patungo. At ang daang iyon ay maliwanag, malinis at ganap na akin. Sinasabi nila na ang oras ay isang mahusay na manggagamot, ngunit para sa akin ang oras ay isang mahusay na guro. Itinuro nito sa akin na ang bawat sugat ay nagiiwan ng pilat, hindi upang paalalahanan tayo ng sakit, kundi upang ipakita kung gaano tayo katibay. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang tore ng kasinungalingan ng mga Varo, at sa bawat araw na lumilipas unti-unting nabubura ang pait ng nakaraan. Pinalitan ng tamis ng kalayaang ako mismo ang nagsumikap na itayo. Nakatayo ako sa harap ng Renato Vergara Innovation Center. Ang gusaling ito na itinayo sa mismong lugar kung saan dating nasunog ang aming talyer ay tila isang monumento ng muling pagkabuhay. Wala na ang amoy ng usok at takot. Ang nalalanghap ko na ngayon ay ang amoy ng bagong bakal at ang pag-asa ng mga batang eskolar na nag-aral ng makabagong inhinyerya sa loob. Ang mahinang ugong ng dekuryenteng makina ng aking jeepney ay nagsilbing hudyat ng aking pagdating. Ipinaparada ko ito sa tapat ng gusali, ramdam ang katatagan ng manibela sa aking mga palad. Bago ako bumaba, tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Ang mga mata ko ay hindi na naghahanap ng katarungan. Ang mga ito ay puno na ng liwanag ng isang babaeng alam ang kanyang halaga. Isang pamilyar na anino ang nakita kong naghihintay sa tabi ng memorial marker ni tatay, si Cristobal. Wala na ang mamahaling sasakyan ng mga bodyguard at ang aura ng pagiging isang tagapagmana. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na polo at may dala siyang isang maliit na bouquet ng mga bulaklak na puti, ang paborito ni tatay. Miss Vergara, bati niya habang bahagyang nakangiti. Ang kanyang boses ay may lalim na ngayon, tila ba ang bawat pagsubok na kanyang pinagdaanan sa nakaraang taon ay nagbigay sa kanya ng bagong katanyagan. Cristobal, sagot ko tumatayo sa kanyang tabi. Hindi na ako nanginginig. Ang distansya sa pagitan namin ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang tahimik na pagtanggap. Ipinadala ko na ang huling ulat ng boytong para sa mga super kaninang umaga, sabi niya. Inilalagay ang mga bulaklak sa paanan ng marker. Lahat sila ay nakatanggap na ng kanilang kabayaran. Wala na kaming utang, Feli. Sa batas at sa konsensya.
Salamat, Cristobal. Alam kong hindi naging madali para sa iyo na ibenta ang mansyon at ang mga natitirang ari-arian para lamang mabayaran ang lahat tugon ko. Tumingin siya sa akin ang kanyang mga mata. Ay puno ng katapatan. Yon ang tama. Sabi mo noon kailangan kong matutunan kung paano mamuhay nang wala ang pangalang Varro. At heto ako ngayon naglalakad sa sarili kong mga paa. It's hard but for the first time I can sleep at night. Isang mahinang patak ng ulan ang nagsimulang bumagsak mula sa langit, tila ba binabasbasan ang aming pag-uusap. Ang tunog ng pagdampi ng tubig sa semento ay lumikha ng isang payapang ritmo. Would you like to have coffee, Feliciana? Tanong niya. Itinuturo ang maliit na kapihan sa kabilang kalsada. I promise walang business, walang drama. Just coffee. Tiningnan ko ang kanyang mukha. Nakita ko ang lalaking mahal ko noon, ngunit nakita ko rin ang taong naging dahilan ng aking pagdurusa. Ngunit sa pagitan ng mga alaala, nakita ko ang isang bagong tao na nagsusumikap na maging karapat-dapat sa isang bagong simula. Hindi ko siya sinagot agad. Hinayaan ko ang katahimikan na mamayani sa gitna ng ulan. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Hindi ito ang pagkalimot sa kasalanan, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng galit ang iyong hinaharap. Sige, Cristobal. Uminom tayo ng kape, sabi ko, na nagdulot ng isang malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit bago siya makakilos, dinagdagan ko ang aking sinabi. Pero tandaan mo, uminom lang tayo ng kape. At pagkatapos nito, kailangan mong humanap ng sarili mong paraan para makauwi. Natawa siya ng mahina, isang tunog na puno ng kagaanan. I know, Feli. I think that's something I really need to learn how to find my own way back. Naglakad kaming magkasabay patungo sa kapihan. Hindi kami magkahawak kamay, ngunit ang distansya sa pagitan namin ay hindi na isang bangin. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, dinidilig ang lupang dati ay puno ng abo, ngunit ngayon ay unti-unti nang tinutubuan ng mga bagong halaman. Itinuro sa akin ng biyaheng ito na ang katarungan ay hindi laging nagtatapos sa pagkukulong sa kalaban. Minsan ang tunay na katarungan ay ang pagkakaroon ng lakas na humarap sa bukas nang walang daladalang kadena mula sa kahapon. Ang pangalan ni tatay ay nakaukit sa bato, ang aking pangalan ay nakatatak sa tagumpay at ang aking puso. Sa wakas ay malaya na. Ako si Feliciana Vergara. Ako ang driver ng aking sariling buhay. At sa biyaheng ito, wala nang sino mang makakapagsabi sa akin kung kailan ako dapat huminto.